masipag? Magandang umaga po, teacher. Isa ba? Tapos tayong lahat. Magandang umaga, grade 5 masipag? Magandang umaga po, teacher Julia. Ay, bago tayo maupo, pwede niyo ba i-check ang inyong mga upuan? Kung may mga kalat, kung meron, pakipulot at itago muna sa inyong mga bag. Wala na. Kung wala na, pwede na tayong maupo. Yan. Bago tayo magsimula, pwede mo ba kami i-lead sa isang prayer, bless me? Pwede po tayo tumayo. Let's pray for you, Father, the Son, and Holy Spirit. Angel of God, my guardian dear, to whom God promised me, ever to stay behind my side, let him guard you. Amen. Yes! Sige, muna tayong lahat. Bago tayo magsimula sa ating klase ngayong araw, papaalalahanan ko lang kayo sa ating mga class rules or alitutunin. Una, magtaas ng kamay kung kayo ay magtatanong or may gusto kayo i-clarify, teacher, hindi ko maintindihan ano po ibig sabihin nito. Itaas nyo lang inyong kamay at magsasalita lang kayo kapag kayo ay tinawag ko na. Naiintindihan ba? Opo. Pangalawa, kapag may nagsasalita ng klase, respetuhin at pakinggan. Maliwanag, huwag kayong makipagdaldalan sa inyong mga kalangkay at pakinggan kung ano yung mga gustong sabihin ng inyong mga kaklase. Kasi baka mamaya yung mga tanong nila ay tanong nyo rin pala, di ba? Nasasagot na rin natin, di ba? Pangatlo, kapag may kalat na nakikita, ulutin. Panatilihin natin malinis ang ating silid-aralan dahil pangalawang tahanan na rin natin ito. Tama ba? Opo. Naiintindihan ba ang ating mga class rules or alitutunin? Opo. Ano ang inyong una? Kapag magtataas po ng kamay, sasagot ng pagpinakaisa. Tama. Pangalawa, sige si JC, ano ang ating pangalawa? Tama. Pangatlo, ano yung pangatlo? Si Kate. Tama. Ngayon, bago tayo mismo magsimula sa ating alito, may mga ituturo lang ako sa inyo ibang mga paraan para sumagot sa akin. Kapag kayo ay sumasagot sa akin ng oo, sasabihin nyo lang, aba, syempre po. Naiintindihan? Ulitin niya. Isa pa? Aba, syempre po. Okay, alam niyo na paano nga ulit? Aba, syempre po. Okay, kapag naman meron kayong kaklase na sumagot at ang galing-galing niya, kailangan niyang palakpakan. Ganito lang ang gagawin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. What a nice! Ulitin niya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, what a night! Okay, naiintindihan ba? Opo! Aba, syempre po! Naiintindihan na? Aba, syempre po! Okay, ngayon, bago tayo lumakas sa ating aralin, meron muna akong ibibigay sa inyo na isang worksheet. Yan. So kung titignan ninyo yung worksheet, may tatlong bahagi dyan. Guguhit lang kayo ng tatlong gamit na inyong ginagamit or madalas yung ginagamit para pangalagaan ang inyong sarili. Halimbawa, si pilyo. Di ba ginagamit niyo yun para pangalagaan ang inyong sarili? So bibigyan ko kayo ng 2 minuto para mag-drawing. Naiintindihan ba? Aba, syempre po! Sige, simulan na.
si muna. Ano po, yung lapis po, kasi nagsusulat po kami, hindi po namin mag-drawing kapag kamay lang po. Tapos po sabon po, kasi po magmaliligo po, para po mapakot. Saka damit po, kasi para hindi po kami dito. Palakpakan naman natin si ano. Paano ang gagawin natin? Nice! Dito naman. Sino? Sige, si Maxi. Ako po, una po supply po kasi tabang po. Tapos sabi ko yung mga para daw hindi siya makain. Tapos pangalawa po damit kasi kapag gamit po na maglalabas po tayo. Tapos yung chinelas po kasi mainit po pag nakapaalam. Ano naman? Magaling. Sige po. Teacher, nagtanong po akong sagot ni Black sa sabi ni Black. Kasi sabi niyo po kanina, ito-drawing po namin yung mga bagay na nangangalaga sa health namin. Paano po ba napapangalagaan ng lapis yung health namin? Sa kanyang sagot na lapis, yung ginamit ang paliwanag na naman doon na ginamit niya ang lapis para makapagsulat siya. So nakatulong pa rin siya kasi hindi niya magagawa yung aktibidad kung wala siyang lapis. Sige, sino pa? Dito naman. Si Cars. Ang ko po, ang dinrawing ko po ay ang kumot po o kama. At ang po nito, mapapangalagaan ko pang sarili ko po pag natutulog pa ako, pag nilalamig po. Tapos yung pangalawa lang po ay pagkain po at tubig. Dahil po mahalaga po na hydrated po ako. And yung susunod naman po ay yung tabo, sabon at saka lipa po para po mapanatili ko po malinis sa sarili ko. Dito, isa pa. Si Owen. Ako na po ang isa lang po yung ginagawa. Okay lang, sige. Tumayo po yung ginagawa ko kasi after po nga maligo, kailangan po mapatuloy yung basong kalbet. Tama. Ngayon, dyan sa mga inyong iginuhit, ano pa kaya yung iba niyo pang pwedeng gamitin na wala dyan sa inyong ginuhit? Na pwedeng nasa sagot ng mga kaklase niyo, pero napaisip kayo na, oo nga no, pwede kong gamitin to. Meron ba? Na sa sagot na inyong mga kaklase, na oo nga, pwede ko itong gamitin. Sige, si Amor, meron ba? Parang kakaiba po kasi yung sagot with lesson na pencil po. So, doon ko po na-realize na mahalaga po din talaga yung lapis. So, ginagamit po natin siya para makapagsulat po tayo. Okay, salamat Amor. Dito naman. Sige, si Thea. So, po yung tips na good for the best. Yung sagot po. Partner na din po natin siya shampoo. Siyempre, kasi kapag maliligo tayo, para malaga natin sa ilan, kailangan natin sa ligo. Siyempre, hindi kompleto yung sabon kapag walang shampoo. Tama. Okay, pero kung ano naman yung mga sarili? What a nice! Okay, sige, dadaan na tayo sa ating isa pa. Nakikita ba ang hawak ni teacher? Okay. Ang tawag dito ay puso ng kilos. So ito, ibibigay ko to sa unang mag-aaral na sasagot sa aking tanong na ipapapili ko na makikita niyo sa ating TV. Naiintindihan ba? Aba, syempre po! Okay. So sige. Okay. So, sige, mauna na lang si Amor. Okay? Pag mamili ka dito ng isang tanong, Amor. Number 3 po. Number 3. Anong pwede gawin para magkaroon ng sapat na lakas at enerhiya sa maghapon? Una po, syempre, ginagawa po natin pag-isip sa umaga is yung kakain po tayo. Kasi mahalaga po yung breakfast para magkaroon tayo ng energy sa katawan. Tama. Palakpakan naman natin.
binanggit ni Amor, Maxi at ni Blessy. Sige, si JC. Ano sa mga kilos na yun yung mga ginawa mo na? Mga ginagawa mo? Tulad ng? Paliligo po pagkain sa mga pag-iisip nagpumayos din po yung sarili. Si ano naman? Sige, ano pa yung mga ginagawa mo sa mga nabanggit nila? Ano po, yung kay Blessy po, paggamit po ng pwede mong paggamitan para po sa school. Tapos po, yung ano po, yung pagligo din po at pagkain po ng sustansya ng pagkain. Tama, magaling. Ngayon sinagot na natin na may mga kilos na tayo nakikita dito. Bakit kaya mahalaga na ginagawa natin itong mga kilos na to para maalagaan o para sa kalusugan natin at sa sariling buhay natin? Bakit kaya? Si Owen, sige. Hindi po natin mapabayaan ang sarili. Hindi mapabayaan, tama. May tanong? Sige, si Cards muna tayo. Para po mapanatili kung malusog po yung katawan. Malusog ang katawan, tama. Sino pa? Si JC. Para hindi po tayo magkasakit. Tama, hindi magkasakit. Sino pa? Meron pa? Sige. Nasabi na ng Oh, malusog ang katawan at hindi magkasakit, no? Dito sa side na ito, si Maxi. Ano po, sabi po ni Mama para mabuhay lang po ng matagal. Mabuhay na matagal. Tama. Kasi kung malusog ka at healthy ang pangangatawan mo, talagang hahaba ang buhay mo, no? Meron pa ba? Wala na. O ngayon, nakita natin itong mga kilos na to at yung mga kahalagahan. Bakit kaya sa tingin nyo, or ano kaya yung ibig sabihin nito na dapat gawin natin sa ating sarili? Si Blessy. po, gagawa po tayo ng paraan para mapahalagahan po natin yung sarili po natin. Tama, pahalagahan ang sarili. Kasi itong mga kilos na ito, itong mga binanggit nyo na inyong ginagawa, at itong mga magiging kahalagahan nito, ay pinapahalagahan nyo ang inyong sarili. Meron pa ba? O kung saan pinapahalagahan nyo ang sarili kapag ginagawa nyo itong mga kilos? Sige, JC. Para po teacher at magpangalagaan. Mapangalagaan, tama. Sige, si Maxi. Ano po, para kasi sabihin din po ng bahal po namin yung sarili. Mahal ang sarili, tama. Magaling. Dito naman sa side na to, si Cards. Para po maingatan pa po natin yung sarili. Maingatan ang sarili, tama. Muli, itong mga salitang ito, no? Ito yung pinapahiwatig ng mga kilos na ginagawa natin at yung kahalagahan na sinabi ninyo. Na kapag ginagawa niyo itong mga kilos na to at naiintindihan ninyo na mahalaga ang mga kilos na yon, napapangalagaan niyo yung sarili, napapahalagahan niyo ang inyong sarili, naiingatan ninyo inyong sarili, at higit sa lahat, mahal niyo rin ang inyong sarili. Naiintindihan ba, klase? Aba, syempre po! Ngayon, ano naman sa mga kilos na nabanggit, ang gusto niyo pang sanayin? Parang feeling niyo hindi niyo siya ginagawa madalas. Pero ngayon, naintindihan niyo na kailangan ko pala talaga siyang gawin. Sige, sige. Ano po, yung pagkain po ng mga masustansyang pagkain na tayo ng gulay. Kasi po, ngayon po, ano po, medyo ayaw ko po yun kasi po lahat ng tao po yung iba. Pero na-realize ko po na kailangan ko pala siya sa sarili ko. So, naiintindihan mo na si Mami na bakit kami pinipilit kumain ng gulay. Tama? At ito naman, si Owen. Yung pag-iingat po sa sarili na kailangan muna matulog ng maaari. Kasi kung minsan nagpupuyat, Bakit ka po nagpupuyat? Ano yung mga rason? Bakit ka nagpupuyat? naglalaro hanggang gabing-gabi. Tama. O, alam niyo na. Alam mo na ang gagawin. Makikinig ulit kay Mami. Okay. Meron pa ba? Teacher, Si Blessy. exercise po para po makagalaw po ng maayos kasi po hindi po masyadong mabigat yung katawan. Madalas ka bang maglaro sa labas? Kasi mo katawan. Yun, ngayon alam mo na yung paglalaro sa mga kapitbahay mo sa labas, makakatulong din pala. Kasi Para, teacher, nananambulan si Kay.
ito. Sige. Teacher, kapag ginawa po ba namin lahat, yan ang haba po ba yung may Yes, Bakit po, totoo. teacher? Itong mga kilos na ito, lalo na sa pagkain ng agahan, paggamit ng mga kagamitan na nakakatulong sa iyo, sa pagligo, at lalo na sa pagkain ng masustansya, no? Alam natin na yung mga pagkain na yun nakakatulong na maging mas matibay at mas malakas ang ating katawan. Kapag mas matibay at mas malakas ang ating katawan, mahaba ang ating buhay, lalo na kung palagi nyo itong ginagawa. Naiintindihan ba? Aba, syempre po. Okay, sweet. Yan. Para naman sa pagpapalalim ng ating karalaman, ako si Teacher Tin, at ngayon, tatalakayin natin ang mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay. Handa na ba kayo? Aba, syempre po! Yan. So, bago tayo magtungo doon, atin munang i-define kung ano ba ang salitang dignidad. Ang tanong po, ano ang una niyong maiisip na salita kung marinig niyo ang salitang dignidad? Yes, Owen? Okay. So, bumalik tayo sa ating katanungan, ano? Ano ang una nyo na pumapasok na salita tuwing narinig nyo ang salitang dignidad? Yes, Owen? Iyan. Kanikiyan? Bakit? Kasi po, parang pag may dignidad ka po, hindi ka po gagawa ng mga bagay na magpapahiya po sa iyo. Yes, Lassie? Sabi po ni Mama, yan daw po yung isang bagay na kailangan mo natin pahalagahan po. Tama. O, sino pa? Ay, wala na. Sa ating talakayan, ang ibig sabihin ng dignidad ay pagkakaroon ng karapatan natin bilang tao at dapat tayo lahat ay may paggalang sa ating sarili at pagdadalhin sa ibang tao. Teacher, paano po natin mapapakita na ginagalang natin ang ating sarili? Simple lang yan. Pwede nating maipakita ito sa Pwede natin maipakita ito sa simpleng pagpapangalaga ng ating pangangatawan at pamumuhay ng maayos. Ngayon, dadako tayo. Ay maliwanag na ba ang definition sa inyo ng dignidad? Opo. Syempre po. Ayan, maraming salamat. Ngayon, dadako tayo sa mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay. Unang-una, meron tayo ditong pag-e-ehersisyo. So, ang tanong ko, ano ang mga klase ng... may mga nag-e-ehersisyo ba dito? Ayan. So, Carbs, anong pag-ehersisyo ang ginagawa mo? Ang ginagawa ko po, teacher, ay yung paglalakad po araw-araw papunta po sa school. Tama, paglalakad. Sino pa? Owen. Pag-jogging po pag weekend kasama po yung mama. Pag-jogging, tama. Sino pa? Yes, Maxi? Ano po? Usually po ba, teacher, pag laro po kami, takbo-takbo po namin. Yes, pag-exercise pa rin yun dahil pasok pa rin yun sa pag-jogging. Sino pa? Yes? Kate? Ano po, sabi po ni Teacher Cruz, kasama din po yung kapag po naglalaro po sa labas, kasama po yung mga kaibigan. Yes, tama. Kasama ang kaibigan maglaro. Parte yun ng pag-exercise. Sino pa?
paborito mo po gulay. Pwede rin po mapapagpapit sa pasimahan. Wow, masarap. Sa ano yan? Taglami. So, ayan. Ang mga pagkain ninyong nabanggit ay nagbibigay sustansya sa ating katawan upang tayo ay maging malusog at maging masigla. Naliwanag po ba? Siyempre po! Ngayon, lumipat tayo sa pangatlong kilos, ang pagtulog ng sapat. Sino sa inyo dito ang natulog ng 6 hanggang 8 oras ngayong kagabi? Ayan, dalawa lang. How about 5 pababa? Ayan, ang dami. So, maaari mo malaman anong reason bakit natulog ka ng ganung oras? Kasi pag pinatulog ko ako ni Mama ng hapon, ang hirap kong matulog sa gabi. Kaya napupuyat ko. Yes, wow. Nakikita ko kasi na lalo na ako marami kong binibigay na assignment ng mga teacher. Kasi po ako nakakatulog ng maawa. Pag ganon, maaari naman tayo humingi ng tulong sa ating magulang para mas mapabilis ang ating paggawa at para makatulog tayo ng mas maaga. Okay, sagot ko ba ang iyong tanong? Thank you. Ayan. So, sino ba ang... Yes po. Teacher, yung magulang po kayo gagawa ng assignment. Ay hindi, tutulungan na lang para mapabilis ang kanyang paggawa. Igagay na lang. Okay? Yan, maraming salamat. So, ang pagtulog ng sapat ay nirekomenda dahil ito ay nakatutulong sa atin para magkaroon ng enerhiya para sa buong araw at nakatutulong din ito para maging matalas ang ating pag-iisip dahil ang pagtulog ng sapat ay nagbibigay sa atin ng pahinga hindi lang ng katawan, kundi pati na rin ang ating isip. Maliwanag di ba? Siyempre po! Ngayon, dumako tayo sa pang-apat na kilos. Ang pag-iwas sa masamang bisyo. So, ito medyo tayo. Ayan. Sa pag-iwas sa masamang bisyo, ang tinutukoy na bisyo dito ay ang mga masasamang bagay na nakakaapekto sa ating kalusugan. Katulad na ating paninigarilyo. Tama. Bakit masama ang paninigarilyo? Kasi po yung gusto ko ng teacher, mabago yun. Tapos po, sabi po ni Mami, makaka-apekto daw po yun sa mga batang kagaya. Tama. Nakaka-apekto yun sa ating paghinga. Diba? Pag nakakaami tayo ng usok, is nahihirapan tayo hinga. Yes, JC. Sabi po ng mga sige lang sa pagpapa-cellphone. Yes, hindi na lang ang cellphone kasi Hindi ko po nasusunod yung hindi ka susunod ng utos. Tama, masama siya sa mata. So, ang pag-iwas natin sa mga ganong masasamang bagay ay nakakatulong para protektahan natin ang ating sarili para sa mga masasamang epekto nito sa ating kalusugan. Ayan. Maliwanag ba kung ikala kaya? Siyempre po! Meron pa tayong isang kilos. Ito, alam ko, makakarelate tayo dito. Pagpapanatili ng kalinisan. So, sa pagpapanatili ng kalinisan, maaari ko bang malaman kung paano nyo pinapanatili ang kalinisan sa inyong sarili? Yes, Maxi? Ano po, di ba po sabi ko po may picture kasi acid na po makita dito. So, ginagawa ko po 2 beses na po na
makikita nyo sa ating worksheet na mayroong dalawang sitwasyon dito. At inyo itong babasahin at sasagutan ang bawat tanong sa loob ng 3 minuto per question. Okay? Ayan. Maaari na kayo magsimula. Kung may katanungan, maaari mong taas ng kamay at lalapit si teacher sa inyo. Ayan, meron na lang tayong 1 minuto para sa pagsasagot. Seconds para sa pagsasagot. Ayan. Pakitaas na po ang mga lapis. Ayan. Ngayon, gusto kong ipasa nyo ang inyong mga papel sa pinakadulo ng inyong mga, sa inyong katabi. Ngayon, tayo ay dadako naman sa ating pagsusulit patungkol sa ating talakayan. Para sa ating talakayan, meron tayong 3 parte. Una ay ang part 1, tama o mali. Ang gagawin lang natin ay bibilugan natin ang salitang tama kung tama ang sinasabi ng pakayag at mali kung mali ang sinasabi ng pakayag. Sa pangalawang part, babasahin natin ang bawat tanong at pipili lamang tayo ng titik ng tamang sagot. Para naman sa part 3, dito ay babasahin ninyo ang bawat tanong at ipapaliwanag ninyo sa 3 pangungusap ang inyong mga sagot. Maliwanag po ba? Siyempre po. Ulit po. Yes po. Yung dun po sa part 2, bibilog na po namin kung isusunod po namin yung TV. Bibilugan po ang tamang sagot. Yan. Salamat. Pag may katanungan, may teacher magtatanong, wag sa katabi.
segundo. Ten. Okay, dadagdagan natin ng 5 segundo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan, maaari nyo nang ipasa ang inyong mga test papers. Yan. Naway may natutunan kayo sa ating naging talakayan at inaasahan ko na mailapat ninyo ang mga kilos na tinalakay natin ngayon sa inyong araw-araw. Ayun lamang at maraming salamat, klase. Maraming salamat po, Teacher Lee. Salamat. Teachers, ito kayo dalawa. Sila nakaupo yung mga grade 5 students, no? So, can you take pictures of them? Along with the... Okay, ready po. Okay. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Last one. 1, 2, 3. Okay, thank you. Okay, so we start with please take a seat. Chair. So this is the portion where we are quickly our teachers their the comments, no? Feedback. So we already continue for all the good things na nakita natin sa demo and avoid for them not to repeat the same thing anymore. Sa mga susunod na demos nila. So I hope we get something from you.